Yung meron kasing mother tongue na subject eh. Mother tongue? Pilipino yun. Pilipino yun. Pag sinabi mother tongue. Tagalog. K-12 meron yan, 50 minutes. Ibig sabihin, halos 1 oras. Ang gagawin sa Tagalog? Hindi, yan ang subject. Nasa curriculum. Okay. Tatanggalin na yun. Tatanggalin na yung Filipino subject? Parang hindi So, wala nang balarila? Pero wala nang yan Florante ang at Laura? medyo hindi. Wala na? Medium of instruction pa rin. Ang mother tongue. From kinder to grade 3. So, sobrang congested na raw ng curriculum eh. Oh, okay. So, tatanggalin daw po yan. Ay, nako, makakarinig tayo rito. I'm sure. Maraming aangal dyan. Baka si Martin umangal eh. Hindi ka na maangal dyan. They should replace it in situational awareness. And, 50 minutes of mother tongue as a subject po, aalisin na. Mas magpa-focus daw ano po. Ipapalit? Ano ipapalit? Ano ipo-focus? Mga speaking, reading, and writing skills. Okay. In their first or local language. Ibig sabihin yan, kung si Martin waray, sa waray. Ganon. Kung Bisaya, Bisaya. Cebuano. Kung Ilocano, Yung mother tongue subject focuses on the development of the students' speaking, reading, and writing skills in their first language. Okay. Aalisin na yun. Okay. So 19 daw ho yung languages na yan na tinuturo na 50 minutes. Tatanggalin na yun. Ayan. Okay. Anong ipapalit? Di pa natin alam. Wala pa ipapalit. Oo, wala pa ipapalit. So, yung mga kapampangan yung ano nila. Gusto yata nila i-decongest yung curriculum. Okay. Okay. Ngayon, hindi natin alam kung may scientific study to or what. No, na nakakatulong nga ba yung mother tongue ang ginagamit. Kung kapampangan ka, kapampangan. 19 local languages daw yan. 19, oo. Speaking, reading, writing skills dun sa lingwaheng yun. So, Kapampangan, Bisaya. Yan naman ang mga major eh. Kasi Bisaya, Cebuano, Bicol, Kapampangan, Ilocano. Hindi na masyado eh. Alam mo, less na kasi sa Central Luzon, ang Kapampangan kinukonsider na sa Tagalog eh. Talaga? Oo, kasi Tagalog na salita sa Pampanga eh. Hindi. Kapampangan pa rin. Kapampangan ako eh. Hindi masyado. Kapampangan ako. Pacheco. Oo nga, no? Piyasa ka. Kita mo. Kala mo. Ako Bulacan, Kapampangan. Kasi kaya nga ang itlog namin mabigat dalawa eh. Ibon pa lang. Ibon pa lang. Nandun pa lang kami sa nagtitinda ng boundary, di ba? Itlog pa lang sa ibon na sa Pampanga. Ibon na sa Pampanga. Yan. Kaya pala lakas mo kumain ng masasarap. Pero gagamitin daw ho yung mother tongue. Ibig sabihin yung mga 19 languages. Pag nagtuturo from kinder to grade 3. Ganon. Ewan ko, effective nga ba yun kapag mother tongue? Hanggang grade 3? Wala kasi tayo studying na kukuha eh. Pagkomento. Kung mukhang lumabas dito, ang main consideration lang ng DepEd, masyadong crowded na yung curriculum. Pero bakit yun ang tatanggalin? Crowded na yun ang may paliwanag ng DepEd. Kasi baka may kailangan na science dyan eh. To determine whether it's effective or not. Yun. Baka naman may pag-aaral ang DepEd. Kaya yun ang kanilang na-desisyonan. No? So ano ipapalit? Wala pa sinasabi. Tatanggalin pa lang pero wala ipapalit. Baka para makapagpahinga naman na nagtuturo. Sabi ni DepEd Yusek Epimaco Densing, siya ho ang nagsasalita. Pero ang main topic niya kasi yung yung pagbabalik ng face-to-face. Okay. Kasi by November 3, ilang araw na lang ho yan. Kailangan mag face-to-face. Pati private schools. Everybody's out. Everybody, yes. Ang problema ho, sabi ng private schools, hindi sila handa, hindi nila kaya. So, pinayagan ho ng DepEd ang private schools na maski after November 2, pwede silang blended. Halimbawa, doon sa eskwela nung aking pamangkin, 1 week, face-to-face sila. Okay. Tapos,
Tapos meron silang kasamang mga naka-Zoom. Okay. So, combination. Susunod na week, sila naman na Zoom. Okay. Yung ibang batch naman, Nasa mag-face-to-face. face-to-face, okay. Ganon ang blended. Ganon ang okay. blended. Sabi po ng Federation of Private School Administrators, kapag daw pinilit yung face-to-face, mas lalong dadami ang problema. Yun nga lang. Ayun. Kasi, alam nyo, umaakyat ang COVID cases. Hindi, tsaka Unti-unti lang, hindi naman ganun ka. Tsaka ang mga kabataan, ang mga estudyante, hindi naman lahat yan bakunado Oo, hindi naman lahat. Hindi. Yung mga estudyante. Tama ka doon. Mabigat doon, yung mga teachers din, may mga inang teachers pala, hindi rin bakunado. Oo. So after November 2 yung mga magulang na nasa private, marami kasi yung hindi naman yung mga exclusive schools Ang marami yung mga parochial schools. Marami yan ng mga private schools. Marami rin nag-i-enroll dyan kasi mas mura din Although meron ng exodus na sinasabi, lumilipat yung mga nasa private school, lumilipat sa public schools. Kasi humirap ang buhay di ba? Well, even sa tertiary, even sa college, dahil naging libre ang mga state universities and colleges, libre. Lipat So lahat doon gusto mag-aaral. Libre. Di ba? Sarap ata. Libre. Free college. May baon pa. May kasama pang baon. Tsaka meron pa silang, yung dormitory. Okay. Dormitory pa.